papawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon, nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan, tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas, radyo publiko. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Talakayang may kabuluhan, mga isyu ng bayan, impormasyong dapat nating malaman. The Big V. Tropang hindi dinadaga, nanunupalpal ng kasinungalingan, nagsisiwalat ng katotohanan. Big V. The Big V. Kasama sina Mike Cervera, Takero Miyamoto, Mark Ramos, Sangkay Janjan, Coach Jarrett, Chris Ulo, at Jake Magnus. The Big V. Makakapal ang mukha, matitigas ang dibdib, galit sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan. The Big V. Makipagkulitan, makipagbardagulan, makipagtalastasan. The Big V. Tuwing Sabado, alas 5 hanggang alas 7 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Magandang hapon at magandang gabi. At syempre meron tayong espesyal na bisita ngayong hapon. Ito po, nandito po ang ating idol. Syempre, idol ngayon ng mga Pilipino ito, si Senator Trillanes. Opo, magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyo. Kasamang Mike, kay Takero at kay Koy. At sa ating mga viewers and listeners. Yun. Ngayon natutuwa ako kasi at least ngayon natupad na yung nangyari na yung gusto nating ma-interview si Senator. Senator,
ngayon ho, sa totoo lang, hindi ho namin binubola, no? Sa mga comment section, talagang parang na bago yung dating galit sa'yo yung tao. Bigla ngayon, parang puro positibo yung papuri sa'yo. Nakakatuwa, syempre, no? At sana nga, maraming mga kababayan tayong mamulat, no? Kasi, lalo na yung mga kabataan, karamihan dyan, hindi nga ako kilala na no? At least nakikita nila ngayon yung mga bagong lumalabas na impormasyon na hinihimay nyo rin naman, di ba? Sa mga vlogs nyo at naiintindihan. Yun. At kasama pala namin si Koy at si Takero na magtatanong sa iyo, Senator, handa ka na ba na sagutin na lahat yung aming katanungan sa iyo? Partner Mike and former Senator Antonio Sani Trillanes, maraming Pilipino ngayon ang gustong alamin yung mga nilabas mo nung nakaraan. At maging mainit yung pangalan mo. And then right now, napansin natin na sabi mo nga, bilog ang mundo. And maraming katanungan na gustong tanungin ng taong bayan ngayon sa'yo, Senator Antonio Sani Trillanes. Well, magandang opportunity nga ito dahil itong forum nyo, iba yung nare-reach niya. Hindi yan yung regular ko na naabot. Kaya I hope makapagbigay tayo ng mga magagandang insights this afternoon. Kasi ang Radyo Pilipinas Sen is Luzon, Visayas, Mindanao ang makakarinig sa iyo ngayong araw na ito, Sen. Ngayong hapon kasi naabot po neto radyo at saka telebisyon at syempre sa ating mga social media platform. Po. Sabi anuin ko lang, minsan alam ko marami kayo tatanong. Sabi ni partner ko bilog daw ang mundo. Sinasabi mo 'yon. Ngayon sila na nagsasabi nun ngayon na kapag ka daw gumulong uli at sila naman yung nasa taas, humanda daw. Yung mga lahat ng mga taong ang tawag nila mga nang api. Totoo po ba sila ng api o sila ang naapi? Minsan nalilito na rin po kami kung ano ba talaga. Alam mo yung mga mulat nung mga pangyayari na yan. Teka, nawala. Teka. Yung mga mulat na wala pa. Nawala. Okay na? Okay na. Yun. So tuloy natin. Nawala lang tayo sa screen saglit kasi mayroong konting inayos sa mic. Yun. Nagbabalik tayo. Sentry. Yung mga mulat na kababayan natin noong mga panahon ng 2016 to 2022, alam nila yung katotohanan din na yung pag sinabi mong bilog yung mundo, di ba? Nung panahon kasi na yun, sayang binigyan silang pagkakataon na manilbihan na maayos, iahon mula sa kahirapan yung mga kababayan natin. Pero sinayang nila Sinayang yung pagkakataon nilang sila'y nasa ibabaw. Kaya sana nga, hindi na mangyari yung umikot muli at sila ulit yung mauupo doon dahil gigibain nila yung bayan natin. Paano po ba yung ibig sabihin para sa inyo nung sinayang nila? Alam mo nung 2016, marami talaga mga kababayan tayo na binigyan ng pagkakataon si Duterte. Even ako nung nanalo nung nanalo na siya noong 2016, we were willing to step back and parang pakita niya yung gilas niya, pakitang galing niya at yung mga pinangako nung kampanya ma-fulfill. In fact, kahit nung nandoon ako sa Senado, kada budget hearing, hindi ko kinokontra yung budget niya ni Duterte kasi yan yung pinakang armas nung isang administrasyon para ma-fulfill niya yung mga programang pinangako niya. Kaya hindi ko ginagalaw yon. Kaso despite that, 'di ba, yung kapangyarihan na binigay sa kanila ginamit pang api ng mga kababayan natin Yun ang mabigat. Pinag-usapan nga namin ni Koy nung last time yung sa Caloocan. Dumating yung punto na yung laganap ng EJ case, hindi lumalabas yung mga tao pagka madilim na kasi makukursa na dahan ka Gagawin pang kota. Oo, makukota ka. Hindi yun yung dapat na ginagawa ng isang presidente, 'di ba? Dapat
maano ka, free ka. For example, itong nangyari nung naupo na to si President Marcos, binalik niya yung democratic space na sinasabi ko. Pwede ka ngayon bumatikos kahit sino, yung kahit mga sino. kahit yung mga Duterte, kahit banat-banatan nila si presidente, kahit yung administrasyon, hindi ka kukuyugin nung na tipong i-JK ka, itokhang ka, adik ka, walang ganon. 'Di ba? Kaya yun yung espasyo. Kasi demokrasya sige, opinion mo. At yun, kami sa oposisyon, hindi inipit. Wala nang ipitan. In fact, lumuwag, nakalaya nga si Senator De Lima. Tapos itong media o yung Rappler dati talagang nakabantayan kasi nirarallian sila nung panahon ni Duterte. Nirarallian sila. Ngayon, kahit banat sila ng banat, wala nang hindi na sila nakabantay kasi yun na nga, walang mangiipit. Ganun dapat. Pero sabi nila, Senator, hindi daw talaga daw sinamantala daw nila Sinamantala nila yung pagkakataon para ubusin yung kaban ng bayan. Sabi sa amin. Sabi ng mga kapitbahay ko ganyan. Yan, isa pa yun. Talagang nilimas nila. Sabi ko nga, sa lahat ng sulok ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, talagang nag-aagawan sila ng racket. Ito na lang yung sa bigas, di ba? Isang indicator yan. Nung naupo siya, halos magsi-50 yung... Correct. Nung naupo si President Marcos, magsi-50 yung bigas. Ngayon, may 27, may 27, 28 ka na mabibili. Mababa talaga. Tapos yung, siyempre, yung sa kadiwa, may 20, di ba? Yun, ramdam ng mga Pilipino yun. Pero nung si Duterte, nung naupo siya, mga ganon, 31 pesos yung pinakamababa. Pinakamababa. Tumakas yung quality yun. Umabot ng mga 26, yung mga yung NFA rice po ata yun, no? Mga NFA rice. Pero, sabihin mo na 25 to 30 nung naupo si Duterte. Nung patapos ni Pinoy. Nung natapos siya, biruin mo 50. Nawala po yung NFA rice po ata. Senator, nakikita ko pa nga, umabot pa ng 70. Kasi parang, may 68, ganyan. Ang pinag-usapan natin dito, yung NFA rice lang. Kakita mo. Parang mas atang pinaboran nila during that time yung importations kaysa sa... Napansin ko rin. Yun, bakit? Kasi ando doon yung... Kita. May taripa po doon. Pinagkakakitaan nila. Bang klase, sabi ko na nga ba. Di ba kaya nga pagtatanungin mo yung mga Duterte, sige, tatanungin kita, umasenso ka ba nung panahon ni Duterte? Tanungin natin ang taong bayan. Yun ang mabigat. Hindi nila masabi. Okay, sige, idol nila, pero hindi rin niya masabing. In fact, grabe nung pandemic, yung Pilipinas ang pinakang kawawa noon. Di ba bibigay na ng usod lang daw po siya Tsaka si Biyahe ni Goyo. Yung inyong mga mic, Okay. Sige, tuloy. So ako may tanong lang po ako sige, kanina. Tuloy may mo. follow-up question po ako, Centrino. Kasi sabi niyo nga po kanina, nung pagpasok ng Duterte admin, sinuportahan ninyo. Pero nung later on, talagang kayo yung number 1 talagang bumatikos Kailan nyo naisip na talagang ito na dapat mag-all out na ako, na talagang titirahin ko na itong administrasyon na to bilang oposisyon? Ano yung naging turning point ninyo? Yung reason? Nung campaign, di ba, nasa kabilang kandidato. So tapos nung nanalo na mid-May yun na-proclaim na siya. Di tapos na siya na yung ginusto ng taong bayan. So nag-step back ako. Hindi naman ako nag-support openly pero nag-step back ako. Inobserbahan ko. So quiet lang ako until nung June 30 pag-assume niya. Day 1 pa lang. Daan-daan yung nangangamatay. Teka Day muna. 1 pa lang, Sentry, na nyo na, napansin nyo na. Grabe na yung patayan. Ngayon, totoo yan. Anong nangyari dito? So, June 30 yon, ang session kasi nagsisimula mga last week of July Correct. So, yung isa't kalahating buwan na mahigit na yon, talagang inoobserbahan namin yung nangyari. But nagpapatayan at mga pulis yung ginagamit. So, kailangan ng yun. Call out. Oo, i-call out para baka meron lang naliligaw na landas. Kaso hindi huminto Yun na, tuloy-tuloy. Nung dumating yung punto nga na
paano na? Sino na yung, lalo na nga sa Caloocan, yun ang pugad marami. Totoo nga. Caloocan Diyan po galing yung controversial na si di ba? Kian De Los Santos. Oo. Yes, yan. kabarangay ko. Talaga. Actually, partner, kalaro ko sa basketball, si Kian De Los Santos. Kaya nagtataka ako nung sinabi nung mga narin sa balita na courier. Sabi nga nila, may bit-bit na droga. Alam mo, sa totoo lang, pinabubulaanan ko yan. Hindi ko nakita si Kian De Los Santos na gumamit. Ayaw niya dyan kasi magpupulis yun eh. Tsaka inamin naman nila. Inamin naman nila, di ba, na nung nabisto na talaga, inamin nila na daw, para mistaken identity o ano man. Pero yung una nila, sinabi, hindi, may dalang courier yan. Parang, pagka pinatay ka, whether totoo o hindi, sasabihin lang ng laban, sasabihin lang, kawawa naman. Tapos, yan naman ang utos ni former President Duterte na encourage manlaban. Yun mismo yung polisiya, di ba? Kaya makita yun talaga. Na hindi na to mga tiwaling mga pulis. Kasi, tapos ina-arbor pa, di ba? Yun. At ayun din po yung mga ebidensya din nila nyo sa ICC. Yun na mismo. Sentry, unahan ko na yung katanungan kasi marami sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga naniniwala kay dating Pangulong Duterte, ang paniwala nila dahilan ng pagkakadampot at pagkakahuli ni dating Pangulo, si Pangulong Bongbong. Siya ang sinisisi. Yun ang nakakalungkot dito na alam nung mga pinuno nila, yung mga leader nitong Duterte camp, kung ano yung dahilan. Pero kailangan nilang lokohin yung mga supporters nila na ganun nga, na parang santo ito na pinadampot lang kasi kalaban sa politika. Hindi yan. 8 taon binuo ng ICC yung ebidensya laban kay Duterte. At tayo mismo, nakita natin yung mga pangyayari na yon. Hindi niya maikakaila yun. Bawal kasi yun di ba? Na kahit sabihin mong, hindi, mga adik naman yung pinapatay. Kahit na. Hindi pwede. Bawal yun. Kasi kung gano'n na, paano? Ang masama nito, hindi naman dinadrug test yung pinapatay. Kaya nga po. Direktahan na lang. Bumubulagtaan na lang So, ano naman? Tapos, ito yung masakit. Yun nga, nalaman pa natin, hindi pala totoo hindi pala sa sincero na linisin yung lipunan sa drugs. Kasi yung pala, pang-cover niya dun gustong sa monopolyahin. I-monopolize yung supply. Nagyabang ng 6 months 3 to 6 months. Pero Sentry, speaking of ICC, kasi lumabas yung decision ng ICC sa interim release na yung mga tinuturong dahilan, yung mga sinabi ni Sara Duterte na kapag si Duterte daw nakalaya, pauwin sa Pilipinas, mag-mayor. Iba naman yung sinasabi nung abogado. So, ano po ba, sinungaling po ba si Sara dito sa mga pinagsasabi niya? Oo, alam mo ang problema kasi dito sa magkakapatid, yung mga anak ni Duterte. Ito, medyo masakit na salita ito, pero parang hindi na palaki na maayos di ba? Parang mukha nga, halata naman. Parang wala sa wala sa tamang hulog, parang gano'n. Ang problema doon, pagka kahit sa rally, ang pinakamabigat nung sinabi niya na ando doon sa Netherlands, sa Dahig Sabi niya doon sa supporters jailbreak niya. daw po ba I-break out natin si sabi ko nung sinabi, tapos ka, wala yan na nga. Hindi man, abogado po siya, di niyang manlaban na isip yun. Kasi nasanay itong mga to na they get away with anything na sasabihin nila. Mula bata sila. Mula bata. So, ibig sabihin na, Sentry, hindi matatakpan yun ng pagiging abogada niya. Hindi. Kasi alam natin kapag ka naman ikaw natuto sa paaralan, eskwelahan, at ikaw ay edukado, natuto at mataas ang pinag-aralan mo, kahit pa paano ma-adjust mo yung kung ano yung mga pangit sana na mga pag-uugali Partner, ang tanong doon partner, nai-apply niya ba sa sarili niya habang nakikita niya na sa senaryo na nakakulong na yung tatay niya? Ayun na nga. Hindi, ito yan. Kanino ba nagmana? Yun na. Diba? Abogado rin naman si Digong. Pero grabe, yun na nga. Yun mismong ebidensya namin.
yung mga sinabi niya. Biruin mo ito mabigat to, ebidensya laban kay Bato. Ay, ano po, Terry, may sinabi po kaya, ebidensya namin, so may kinalaman kayo dun sa Saan? dun sa interim release na ano na Hindi. Ito yung sa buong kabuuan ng kaso. Klaro. Yung sa, nakikilig natin namin. yung sa kabuuan ng kaso, Okay. alam mo yung sa Senate hearing, si Senador si Bato ando doon siya. Sinabi ni Digong, ayan si Bato, member yan ng Davao Death Squad. Tama. Sa pool. Napakamot si Bato. Hindi mo pwedeng sasabihin na joke yan, o kung ano. Agad-agad, yung video, yung transcript, padala ka agad namin. Tapos ka agad si So, Bato. maraming nakaabang pala sa lahat ng sasabihin ni Digong so, noon. Kasi partner, nanumpa siya doon. Oo. Bali, involved pa rin po pala kayo kahit gano'n na po yung nangyari na... Oo. Hanggang ngayon, lahat ng pwedeng itulong, testigo, ebidensya, involved pa rin natin, po kayo. pinapasa natin. So, ayun nga yung tanong ni Insan, Mike, bakit si PBBM yung sinisisi? Kaya nga. Kayo pala may kasalanan. At saka napansin ko, nung nakaraan po, huli kayong nakita na may post kayo doon sa ICC, sa Dahig. Doon po sa malapit sa pintuan ng kulungan ni dating Presidente Duterte. Nagwawala itong mga Duterte allies. Lalong-lalo na si Robin. Gusto daw ho kayong paimbestigahan. Ano masasabi niyo ron? Yun na nga sabi ko napaka-simple. Sabi ko, game ako dyan. Pero sasayangin mo yung oras ng lahat. Kung gusto mo lang malaman, makumpirma kung binisita ko si Digong o hindi, tanungin mo si Sara kasi araw-araw nag-uusap sila sa telepono. The question, Sen, binisita mo ba talaga? Nakita ba kayo sa loob? Hindi. Kasi nga ayaw ko rin siya makita. Di ba? Ayaw ko rin. Yung bibisitahin mo, gusto mo, di ba? Hindi. Kasi entry naalala ko yung nagtalo kayo doon sa hearing sa Kongreso 'di ba? Sabi niya, pirma na ng waiver. Sige, anong kapalit, sir? Gumaganon siya. Ang sabi niya, sasampalin ka raw daw sa public. Ay, sabi mo naman, game ka. Okay. Baka pwede kayong isakripisyo yung mukha niyo. Yun ka, di ba? Tuwan-tuwa kami doon si Digong pikon na pikon gusto iba to yung mic. Tayo partner. Mike. Pero Sen, pero nagpapaawat yun papaawat. Nagpapaawat. Katabi niya pa si Delima nun Pero sa social media partner, Sen, alam mo yung ngiti mo doon. Anong tinawag nila ngayon? Historical smile. Naging memes po yun. Naging Yung ngiti nyo na yun. Sabi ko, pero pagka nabasa mo na kasi si Digong, ano mo na kaya nyo siya paglaruan na. Ma-decode mo na siya ano lang kasi talagang yung mga supporters niya, talagang parang hypnotized, alam mo yun? Kulto. Kaya sabi ko nga tingnan mo si Pulong, yung sasaksakin niya yung bugaw. Oo nga. Binoto pa rin, tumaas pa yung Oo nga. Mas may rating. Tumaas pa rating. After noon sabi ko kung akong gagawa may video gano'n. Wala ka na. Goodbye ka na. Ito hindi, tumaas pa. So ibig sabihin sa mata ng mga botante niya sa distrito niya, talagang walang gagawing mali ito. Lahat tama. Pero Sentry yung ganung klaseng mentality ba ng mga taga Davao? Kasi next election na 2028 Sa tingin niyo po ba posibleng madala pa buong Pilipinas doon kung si Sara tatakbo? Kaya pa ba nila? Palagay ko, nabawasan na sila di hamak. Kaya nga kailangan tuloy-tuloy lang yung paglabas ng katotohanan ng impormasyon. Kaya yung, alam mo yung naudlot na impeachment, kung natuloy yun, talagang maraming susuko na sa kanila. Makikita nila yung kung gaano. Yan nga po, speaking of impeachment, kasi kaming mga vlogger nga po nun sinabi na nga namin na kahit manalo si Sara sa impeachment, mabuksan lang yung bank account. Ayun lang makita ng mga tao. So ito yung bago niyo pong pasabog sa bill sa isang news network na tungkol nga dito sa mga bank account na posibleng mabuksan sa paparting na kaso. Makapagbigay ba kayo ng info dito kasi medyo excited. Parang ganito yan, Sen. Parang sa amin kasi hindi na mahalaga kung ano maging husga. Ang mahalaga kung ano yung ipapakitang depensa at saka kung ano yung ipapakita naman ng mga taga-usig. Di po ba? Yes. So doon kami nakatutok. Especially bank account. Especially yung mga bank account. Kasi yun yung magpapatibay kung mabuksan yan. Kung nagsisinungaling ka o hindi. Kung ang hatol ng hukom is hindi sila guilty pero ang kita natin yung laman ng laman,
malalaman natin and let the people na gumawa ng paraan kung paano to ano. Kasi kung ako tatanungin, Sen, yun yung hamon mo na bakit hindi kayang ipakita yung bank account kung wala naman. Yun na nga. Bakit nga ba? Di ba? And ito yan, yung sa Senado, kahit na ang postura nila sa simula, yung mga senador, mag-a-acquit. Pero yun na nga, sabi mo nga, Koy, pagka lumabas yung karimari-marim na mga ebidensya. Grabe yun. Mukhang kinakabahan ako, partner, kasi karimari-marim. Pag lumabas yung mga karimari-marim na ebidensya, makikita nung taong bayan to Hindi naman to closed door Makikita nila. Tapos i-explain ninyo, ihimayin ninyo. Makikita ngayon, parang ang hirap mo nang i-fake news, ang hirap mo nang i-gaslight. Kaya, sasabihin, maobliga ngayon yung mga senador na gusto mag-acquit na, well, no choice, wala na Kumaga, napusoy ka na O di, magigilty. Kaya, magigilty pa rin yan. Once makita nila. Unless talagang patigasan ng pangalan lang. Pakapalan ng muka. Pakapalan na lang ng muka.